tayo ito. Wala stick naman oh. Ang bulbo ang madalas magpa-plug ng ano dito eh. Nangyari bakit? Bakit ganito ito? Baklasin ko to guys, tignan natin para makita natin sa loob. Alright, diyan ka na muna. Matanggal ito. Saan pa ba? Basta yata matatanggal ito eh. Ito. Ayan guys, natanggal ko siya oh. Tinanggal ko muna ito para may access ako. Pagka wala akong access, wala, hindi ko rin matatanggal. Malaglag pa doon. Ay, naku po, nandiyan na. Okay, so subukan kong i-plug guys. Natin i-plug. Asa na? Ito. Guys, magandang hapon sa ating lahat. Nagbabalik tayo today gusto kong i-share sa inyo, no? Bumili ako ng ano ko guys, ng ito Ancel ito Ancel tracker focusing on one-click inspection for heavy duty truck. Ancel tracker, yung ano to guys, yung parang OBD scanner ito. Big shout out ko muna yung mga kapwa ko truck driver, owner operator, no, na nagbibigay sa akin ng tips and idea na bumili daw ako ng scanner ko kasi minsan napapag-usapan namin yung mga issue sa truck, na sasabi nila sa akin yung issue ng kanilang truck, nasasabi ko rin sa kanila yung issue ng nasasabi rin nila yung issue ng kanilang truck sa akin. Minsan nagpapalitan kami ng mga tips and idea kung anong gagawin sa truck. Na-advise sa akin especially kay John De La Torre, na big shout out na naman uli kay pare John De La Torre, which is siya yung naging mentor ko nung ako nagsisimula mag truck driver dito sa Canada sa Cisco, way back Cisco days namin noon 2026. Yan. No, so bali tignan nyo itong aking truck. Itong mga ito, check ito yung light nya, di ba? May problema yung isa, hindi nagana yung daytime running light nya. Itong traction control, itong ABS, tapos itong trailer control nya, kung ano man ang tawag dyan, is mamaya mawawala, mamaya pabalik babalik na naman. Itong check engine ko, matagal na ito, mula nung February nagsimula. February, March, April, May na ngayon, 3 buwan na yan, hindi na nawawala. Iginugol ko kung ano yung mga ng symptoms ng check engine, lalo na yung previous na paggawa natin sa, patayin ko na muna. Yan, nakita nyo yung mga Christmas light dyan sa aking dash. So dun sa diagnose ng bulbo dati nung January, nung pinagawa ko itong truck, is misfire. Yan. So ngayon ang problema ko dito, kasi siyempre yung misfire kasi yun yung parang about sa fuel injector. Kailangan mo magpalit o may isa doon na
kailangan palitan. Wala naman silang sinasabi sa akin noon, basta misfire lang. Ngayon yun nga, napapag-usapan namin mga kapwa naming mga owner operator, mga kapwa owner operator tungkol sa mga truck. Ayan, may nagsuggest sa akin, yun nga si John, shout out sa iyo pare John De La Torre, no? Thank you sa advice mo. Subukan kong gawin ito kasi hindi naman tayo mekaniko, pero pwede nating subukan i-scan itong truck, tapos ang gagawin is i-reset natin kung kakayanin. So ito guys, bali ang bili ni Mrs. dito is kulang-kulang 300 Canadian dollar ang binili ni Mrs. ito kasi ako ang umorder nito guys sa Amazon, pero ipinabili ko kay Mrs. to kasi meron siyang Amazon Amazon member siya sa Amazon. So bali, kung iisipin natin yung yung presyo na isinend ko ito kay Wari Jan De La Torre, ito yun guys, ito yan. So yan yung eksaktong DPF Regen in Enhanced Edition, Full System Diagnose, Bluetooth and Wi-Fi, pre-app, iOS, Android, lifetime free upgrade, one click feedback. Ito, ayan, so bali 279 ito ang price niya, plus tax yan guys, may tax pa yan, so kulang-kulang $300 ito na binili namin. So anyway, i-download ka na sa bahay yung itong Ansel tracker na to. So susubukan natin guys. So bali, pagkakaintindi ko is i-turn on natin yung key dito. I-turn on natin yung key. Yan, i-run natin. So ito, tandaan nyo, bago kayo bumili ng ganito guys, bago kayo bumili ng ganito, ayun, tingnan nyo, check engine fault. Nakita nyo check engine fault ng aking truck. So bago kayo bumili nito guys, siguraduhin nyo yung klase ng truck nyo, kung ganito siya, no, or ganito. Katulad sa akin, nakita nyo, itong sa akin is pinag-sinerch ko talaga, pinicturean ko pa yan para malaman ko talaga kung anong klase yung para sa akin dyan yung ganyan ko is ito, parang 9 Sham ito na ganyan. I-sinerch ko talaga, kalimutan ko na kung anong pangalan yan, basta UBD 9 sa Volvo. Anyway, i-walk through nyo ako sa kung sino man yung mga guys. Ipa-plug natin ganyan. Ganyan natin. Kailangan mag-click. Oops. Kailangan mag-click siya. Ayan, naka-plug na. Naka-plug na siya. Yan. Tatanggal pa yata ito. Plastic naman Ang bulbo ang madalas magpa-plug ng dito nangyari, bakit ganito ito? Baklasin ko to guys, tignan natin para makita natin sa loob. Alright, tsaka lang muna. Matanggal ito. Saan pa ba? Basta yata matatanggal ito ito.
Ayan guys, natanggal ko siya oh. Tinanggal ko muna ito para may access ako. Pagka wala akong access, wala, hindi rin ko rin matatanggal. Malaglag pa to. Ay, naku po, nandiyan na. Okay, so subukan kong i-plug guys. Natin i-plug. Asa na? Ito. Tapos i-connect ko yung ano, i-connect ko tong cellphone ko, pag-aralan ko. Wi-Fi ang Bluetooth sabi niya. Ayan, scanning for nearby Bluetooth. Ayan, lumabas na. Lumabas na guys. So ito nakita natin. OBD Ansel 2001903. Ito yung ito yung ano niya oh. Ito yung kanyang number oh. OBD scanner 2001903. Ayan oh. Sana makita natin. Ayan guys. Tapos tips connected, ayan, connected na siya guys. So connected na siya. Now pag-aralan natin yan. Sa ganun ma-practice din natin mag-diagnose ng sarili natin truck. So connected. Okay. Okay, so ito sabi niya enter. Okay, lalabas na. So it's OBD ito. So kunin ko yung kanyang ano guys para ma-practice ko. Ito, meron siyang nandito eh. Ito yung description niya sa may box. So, sundan lang natin ito. Kung hindi, i-YouTube ko. Okay, so ito yung first niya. So successfully connected na yung ating ano. Successfully connected na no. Stay with me guys, stay with me. Ito hindi na to ano, hindi na to wala nang cut o ano man ito o kaya intro to. Download install app, ayun na, na-download na natin. This is ayun na nga. Tapos pagka ito OBD Ansel ay nakakonekta na. So start using, pasok na lahat. Start to use. After the connection successful, you can enter the main diagnostic page. Click the icon enter. O ito yung enter. Okay, so lalabas yung mga ganyan ano, sa hopefully makita natin. First time ko gamitin ito guys, kaya bear with me. Tulungan nyo ako kung sakali man. Ngayon, okay, so enter the diagnostic page. Then you can use all function of your device. So what is the difference with lights on the Ansel or okay. So ngayon, so next Volvo engine, intermediate max force engine, ito yung mga yun eh, OBD. So subukan nating Volvo engine. Ito international max force ito guys eh. International max force truck yata ito Volvo engine tayo dyan. System scan before performing DPF regeneration. A full system scan must be conducted to ensure there are no faults code condition to be met before scanning. Okay, so DPF regen dito rin sa pangalawa. Condition to be met the filter harmful fine particle emitted by diesel B. Okay, so ito system scan natin.
Scanin natin yung mga fault code. Ito guys, bear with me guys, bear with me. Preparing for system, confirm ignition on the engine, stop. Before performing the pre-generous, a full system scan must be conducted to ensure there are no fault code. Condition to be met before scanning: ignition on and engine stop. Okay, no. So naka-ignition itong ano natin, itong truck natin nakalagay sa on, no? On, tapos nakahinto naman itong truck natin dito, kaya na-meet natin, no? Na-meet natin. So confirm. Ayan, mag-i-scan ta. Fault code. Ito na yung mga fault code niya, guys. Kita mo, ang bilis niya. So ito, fault code P22 FB92 NOx sensor performance sensing element bank 1 sensor 1 performance or incorrect operation inactive. Mga inactive naman yan. So P2 5E00 NOx ito inactive ulit. Ito P20 EE00 ECR NOx catalyst active. Ito active. Okay, active yan. So ito yung mga active. Ito random, ito PO30000. So ito random misfire detected, no sub type information, active yan. Is ilan ang active? 1 yung misfire active, 1 2, dalawa yung active. Lahat itong mga ito, so bali ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lahat guys. So dalawa yung active, yung misfire at saka yung residual level moderately low. Ay hindi yan, ito yung mga inactive. Cylinder 5, fuel injector offset learning at max limit, no subtitle information, inactive. PO 2D 500. Ito yung mga cylinder ngayon, mga fuel injector na nga ito. Ito guys, kailangan ko na rin mag ng fuel injector ko, 5 years na ang truck natin So but anyway, ito yung mga fault code nya guys. Okay, so subukan natin i-clear natin. The connected to clear the fault code has been issued. Estimated time needed is 7 seconds. Ito 4, 3 seconds, 1 seconds. Confirm. After the code clearing action is completed, please turn off the ignition switch. Confirm. Okay. Yan, patayin muna natin ang truck. Tignan natin kung ano mangyayari dyan pag namatay na. Yan, namatay na guys. So okay, namatay. Ngayon namatay, no? Okay, so namatay siya. So i-turn on ulit natin. Sundan lang natin guys yung kung anong sinasabi nitong itong natin. Ayan. O yun, nawala yung check engine natin. So ibig sabihin na-clear yung code, pero andyan pa rin yung yung misfire nya. Kapag lalabas ulit yan, misfire talaga yan ang mga problema dyan. So ngayon, hindi ko alam kung paano itong EPS at saka itong nya, kasi dalawang beses ko dinala sa torque, sa Volvo ito inayos din ng torque ito nung guys nung noon pinaayos ko rin sa kanila yan, pero after mga 2 weeks bumalik din But anyway, subukan kong i-check pa kung ano pang mga dito guys, ano pang mga nitong ating na to. Set up lang natin yung camera nandito ayusin natin mamaya. Subukan natin pag-aralan kung anong may rito sa Okay. So balik tayo dyan. Ano ito? Ito ano kaya? Diagnose mode, readiness, lock up diagnostic trouble codes.
Look up diagnostic trouble code. Ano to? Mga sasakyan naman pala ito. Ano to? Pati kotse pala pwede oh. Ito pati kotse, Ford, GM, Chrysler, Benz, BMW, Volkswagen, Porsche, Jaguar, Volvo, Opel, Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu, Hyundai, Kia, others. Ito pala mga ano pala to. Okay. Monitor status, index, ML, GTC, ECU, ignition. Walang ano guys, see all, top, module 11, number to, number module $10, ECM engine control module $11. Ano yun? Bakit kaya may mga $11? Red data, onboard monitor test, components, vehicle information, DTC. Okay, so ano? Okay, so red store code, red pending code, clear trouble code, component, vehicle information, erase code, command send, that red codes function verify, back. Okay, so ayan guys. So ano naman ito? It's DOB to. Ano naman ito? Diesel green, Mac Volvo, General, Freightliner. Meron dito, pwede pa pala Freightliner to eh. Mac Volvo. Standard protocol scan, standard protocol complete scan, data monitor, consumable fluid, emission relate, system vehicle information, dynamic vehicle data, non-trip vehicle. Oh, ito wala. Okay, so ayan guys, parang yan lang yung ano, nawala yung check engine kasi na-clear natin yung code, pero yung kanyang ano hindi mawala. Paano kaya gagawin? Sabi nga ng tropa, may nakapagsabi sa akin, yung mga kapwa Volvo, yan daw ang sakit talaga ng Volvo guys, yung mga newer na 2021 pataas na Volvo. Ito ang problema niya, yung itong TCS nya, itong ABS light nya, at saka yan yung mga problema ng mga newer. Yan ang sakit daw niyan. Hindi basta-basta, kahit na ilang beses mo nang ipagawa yan, kasi nga di ba sa nakasunod sa vlog ko, 2 beses ko nang ipinagawa yan eh. Binalik-balik ko pa sa Volvo yan eh. Tinawag ko pa sa kanila yan eh. Tapos ginawa rin yan ng torque eh. Bumalik din ng after 2 weeks sa torque. But anyway, pag-aaralan ko ito guys, at least kahit pa paano natanggal ko yung aking ano, yung natanggal yung ano natin, yung check engine nya na nandyan, na clear. Kumbaga mula nung ipinagawa ko naman itong truck natin guys, noong January, sa mga nakasunod na kasi di ba, December nagbabakasyon talaga ako, January hanggang ngayon, yun lang yung pinakahuli kong paggawa sa truck ko doon sa Volvo. Hindi pa naman ako natotrouble.
yun, at saka yung mga maintenance, yung mga change oil, madalas nakikita nyo kahit saan ako mapunta nagpapa-change oil talaga ako. Hindi ko na inaantayan na darating pa ako sa torque para pagawa doon. At saka syempre yung ano pala, yung aking windshield na yan, no? Sa mga nakasunod yung windshield pinapalitan natin kasi nga basag na. Yun lang yung mga pinagkagastusan natin na totally na yung bang nagpatuwing tayo dahil sa malaking problema. Sa awa ng Panginoon, wala pa namang problema yan. Anyway, pakiramdaman ko muna yon, pag-aralan ko muna ito, isa-search ko, i-google ko, magre-research na naman ako dito kung paano gawin yun, paano mawala yung EBS niyang yun. Ayan guys, so ayusin ko na lang, ibalik ko lang ito, which is yun nga, wala naman yan. Yan. So tanggalin natin ito. Ayan. Tanggalin natin ito. Okay. Dandan lang para hindi ayan. Okay, kung bibili kayo nito guys, bibili kayo nito, inuulit ko sa inyo, no? Siguraduhin nyo yung inyong yung truck is ganito. Kung bibili nyo, meron din kasing walang ganito. Bibili ka pa, ipa-plug mo dito yung ganyan. Pero ito, dalawa na talaga to eh. Huwag na kayo magtipid kung kung may ganito at saka ganito. Malay mo, magkaroon ka pa ng truck ganito yung kanyang port entry nya. Ito pa hindi nyo na po problemahin yan. Malaking bagay na yan. At saka siyempre may papile mo naman yan sa mo eh. Napapal natin yan guys sa ang tawag nito, yung business natin. Okay, balik ko lang dito. Okay. Ayusin ko lang ito para ayos ang pagkakalagay. Ganito ba dito? Ganyan ba yan? Dito ba sa kabila? Dito. Hindi maayos kasi yung pagkakaano niya eh. Yan. Yan, lock. Lock na. Tapos ito. Yun. Ayos na. Basta nag-clip na ganun, okay na to. Tapos babalik ko na lang ito guys. Babalik natin ito. Ayusin din natin ang pagkakalagay. Alright. Yan. Tapos balik ko na lang ito.
ano niya, tapos ligpitin ko lahat yung mga kalat ko dyan. Yan guys, okay. Ano, matibay na ito. Susunod kung kailangan ko ulit yan, ganyan. So ito, itago natin ngayon. Alright, at least nakakonekta na sa cellphone ko. Dito lang sa loob ng truck ito guys. O kaya pwede kong iuwi, pwede kong may diagnose. Kausapin ko si Mrs. pala. Pwede namin i-diagnose yung pilot namin. Tago natin lahat yung mga gamit din. Gamit natin lahat yan. Alright guys. Alright, so far yan, lagay ko na lang sa taas. Alright guys. Woo! So far guys, naayos ko yung naayos ko yung check engine, clear natin. Pero kung babalik yon at pag nabayaran na natin ang truck natin is magpapapalit tayo ng magpapahugot tayo ng fuel injector kung sakali man. So wala pa yung load ko, linuludan pa. But anyway guys, muli bigyan nyo ako ng advice guys kung paano gawin yung ABS light, paano i-reset kung ma-reset, no? Sa mga mekaniko dyan, nananawagan ako, give me advice sa mga kapwa ko owner operator. Drop your thought below and yun, pag-uusapan natin. Thank you ulit guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo kung may natutunan kayo dito sa ginawa ko, which is itong mga ganitong bagay is advice din sa akin ng mga kapwa ko owner operator. Kindly share ang video vlog natin. I love you all guys, peace out, bye bye. Yes! Lakai Tracker.